Hello guys, good evening. So, dun sa mga gustong mag-take ng CSE, I advise na professional na agad yung kunin nyo. Bakit? So, yung sub-pro kasi at saka professional, hindi yan nagkakalayo, no? So, mag-professional na kayo. I know naman na mga criminology students kayo, magagaling kayo, so kayang-kaya nyo may pasayan. So, ano ba yung mga lumalabas sa exam na civil service? So, basic lang. English, math, anong tawag dito? Yung logical reasoning, then tawag dito, general info. Basic lang yung lumalabas sa kanya. So, ano yung nagpahirap sa kanya, di ba? Yung basic, yung pagka-basic niya. Kasi basic nga siya, so ibig sabihin, pinaka-fundamentals, yan ang nakakalimutan kasi yung basic eh. So, ano yung mga basic na yan? Ito yun, no? Mamaya may screenshot ako, isend ko sa community chat box natin, no? Para ito yung mga reviewin nyo. Kasi, maganda to na mag-take kayo ng mas maaga. Bakit? So, in case na hindi pa kayo nagbo-board, for example, so may eligibility na kayo, graduate na kayo ng criminology, no? So, itong eligibility nyo na to, na NAPOLCOM or civil service, so pwede nyo na siyang gamitin para makapasok sa PNP, no? Siya na yung magsisilbing eligibility nyo instead na PRC license, no? CSC, NAPOLCOM, considered as eligibility and makakapasok ka na, makaka-enter ka na sa uniform service like PNP, BJMP, Fire, Coast Guard. So, qualified ka na sa mga yan pag may mga pasado ka sa ganito. So, hanggat mas maaga may time, nag-aaral pa rin kayo, i-grab nyo yung opportunity na pag-take ng exam. So, dito na tayo, punta na tayo sa basic. So, ano ba yung basic nga ulit? English, no? Ito, pinaka-importante. Pinakamarami kasi dyan, English questions. So, grammar and correct usage. So, paano na naman magre-review nito? Again and again, sabi ko sa inyo, yung tipo ng pagre-review na YouTube tutorial lang, no? Search ka ng dapat mo reviewin, tutorial, doon sa YouTube, boom. Makinig ka lang doon, no? Internalize mo yung tinuturo sa YouTube. I promise you na pag nag-take ka ng exam, papasa ka. Grammar and correct usage, vocabulary, so paano may increase yan? So try nyo din magbasa ng mga dictionary right before the exam, no? So yung babasahin nyo sa dictionary na mga hindi pa unfamiliar words, so yun ang alamin nyo, ano bang meaning nun. So ang ginawa ko dun dati, may CSC reviewer na dina-download sa cellphone yun. Dinownload ko yun, yung exam doon paulit-ulit, no? Hanggat hindi ko na perfect yung isang category doon, hindi ako titigil na paulit-ulit ako mag-a-answer doon hanggang sa ma-perfect ko yung isang category doon sa isang sa cellphone, no? Sa application. Ganun lang yung technique para maging familiar sa mata mo yung words na yon, ano ba yung meaning nun. So, paulit-ulit lang, no? Repetition ang tawag yan. So, paragraph organization, paano ba i-organize yung paragraph, no? May kwento diyan, storytelling. So, matututunan 'yan sa YouTube. May technique diyan, no? I cannot say it well, but pag nakanood kayo ng tutorial sa YouTube, doon malalaman niyo talaga. Reading comprehension. So dapat given na 'yan, no, na may mga story kasi diyan, no. Medyo mahaba yan, mga 300 words. Sabay, ang tatanong lang is, what is the main point of the story? No? What is the best title for this story? Yun lang yung mga itatanong. So, kailangan, yung titingnan mo dun sa story na yon is, alam mo na kung anong hahanapin mo. So, malalaman nyo din yan sa YouTube. Pagdating naman sa math, pagdating naman sa math,
basic lang din, no? Numerical operation, ano ba yun? Addition, subtraction, multiplication, division. Then dapat magaling kayo sa problem solving. Yung problem solving, madali lang yan, no? For example, si si A bumili ng prutas, no? Ang mabinili ng prutas is apple, orange, lemon. So ganyan ganyan. Yung mga lemon na yon may price yon. So what is the total cost of A's na pinamili? So yun lang, dapat sa utak nyo mako-compute kayo. That mabilis yon. Or kaya kung hindi nyo naman kaya, isulat nyo para may guide kayo, i-solve nyo dun sa mismo questionnaire. Wag dun sa answer sheet mo, sa questionnaire kayo mag-solve. Ano ba yung ano pa yun nandito, yan yung mga basic na fraction, no? Yung i-convert yung decimal to fraction, fraction to decimal, paano ba i-convert yun? YouTube tutorial na naman yan. Fraction, ito problem solving, then addition. Ano pa ba yung mga na-encounter ko doon? Usually mga ganun lang, basic lang talaga, no? So nung nag-exam ako sa civil service, so sabi ko, alam ko basic yung lalabas dito kasi parang alangan naman na may maglabas dyan ng mga complicated subjects, no? So basic lang talaga, pero nag-review pa din ako, no? So gusto nga makita yung rate ko eh, no? Kaso wala pang rate ngayon, sa November 27 pa ata pwede makita, or 20 ata, o 27 nga. So gusto ko sana makita rate ko. So sa mga history naman, no? Philippine Constitution yan, kasali yan. Philippine Constitution. Pumunta kayo dun sa sa mag-download kayo ng civil service application. Then masterin nyo yun, dapat ma-perfect nyo yung nasa Philippine Constitution dun, no? Pag na-perfect nyo yun, sure ball na kayo na may sasagot kayo dito sa Philippine Constitution. Then Code of Conduct, nandun din yan sa application. Peace and Human Rights Issues and Concept, wala to masyado, pero nandun sa reviewer nila. So Peace and Human Rights Issues and Concept, so mga basic lang naman yan, hindi naman yan maglalagay dun ng mga komplikado. Environmental Management and Protection, andun lang yan sa application. Yung mga Waste Disposal Management Act, ganyan. So ang total talaga nung sasagutan doon is 170, but yung 20 points doon is personal information mo. So 150 lang talaga ang total ng i-shade mo, no? So nung nag-exam ako last August 11, second to the last ako natapos. Parang nung nag-exam lang din ako sa PNPA, talagang inubos ko yung oras, no? Yung mga hindi malinaw sa akin, binalikan ko, ni-review ko, solve uli. So may mali pala, change, bura, shade uli, yun. So yun lang. Mas maganda mag-take kayo ng mas maaga ng civil service or NAPOL ko. So see you around.